Ang Panginoong Diyos po ay nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Yan po ay malinaw na mababasa natin sa Biblia. Ang Bible po ay sinulat ng around 40 different authors from all walks of life. Mayroong pari, may hari, may magsasaka, mangingisda, propeta at iba pa. Mga tao din po sila ang katulad natin, subalit sila po ay kinasangkapan ng Panginoon para maitala ang kanyang kapahayagan. Ayon po sa 2 Peter 1:21, basahin po natin, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi lamang nanggaling sa kalooban ng tao, ito ay galing sa Diyos at ipinahayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. And we respect and value that. So 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, correction, for instruction in righteousness. Ang tinutukoy po ni Apostle Paul, of course, in that particular period of time ay yung Hebrew Scripture or commonly known as yung Old Testament Scripture. It is divided into three main sections known as the Tanakh. Ang Tanakh po ay Hebrew abbreviation ng Torah, Nevi'im at Ketuvim. Ang Torah po ay alam po natin yan, or commonly known as the law, no? From Genesis to Deuteronomy. Nevi'im means prophets, no? Yung mga sinulat po ito nila Isaiah, Jeremiah, Daniel at iba pa. And yung Ketuvim, ito po ay yung mga writings, no? Yung Psalms, Proverbs, Job, Ecclesiastes at iba pa. Conservatively, there are around 200 citations from Old Testament to New Testament and around 1,000 plus allusions or indirect reference sa Old Testament to New Testament according to christianquestions.com. Sa Wikipedia po, there are around 283 direct quotations from Old Testament sa New Testament. So mapapansin po natin that it is well connected. The New Testament writers is referring sa mga Old Testament writings as scripture or sacred word of God. Nawa, ganun din po tayo. Hindi natin basta inihihiwalay ang Old Testament sa New Testament. Kasi apart from divine intervention, there is no way na mapipreserve po para sa atin yan sa dami ng tao na nagnais na ito ay sirain, sunugin, i-edit, or kung ano pa man. Hindi po sila nagtagumpay. Ayon po sa Houston Christian University, basahin po natin, there are approximately 5,800 Greek manuscripts of the New Testament. In addition, there are 10,000 Latin manuscripts and 9,300 manuscripts in other languages. At according po sa Institute for Creation Research, the Old Testament has been more accurately transmitted than any other ancient writing of comparable age. It's very interesting that Jesus Himself, God incarnate, ganoon na lang ang regard sa Old Testament as Word of God. He doesn't see it as something that is edited, manipulated, or anything like that. Here's some of the example na si Jesus po, kino-quote niya mismo ang Old Testament scriptures. Ito po ay galing sa Liberty University at makikita po natin dito yung mga Old Testament passages quoted by Jesus Christ nung temptation, yung it is written, man shall not live by bread alone, kung familiar po tayo. Galing po yun sa Book of Deuteronomy, as you can see here, yung sa Sermon at the Mount. He quoted several from yung sa Ten Commandments, sa Exodus, ang dami niyan. Yung tribute to John, no, sa Malakay, siya yung forerunner ni Jesus. Sa triumphal entry, he is quoting from Psalm chapter 8 verse 2. Ano pa ba? Yung temple cleansing, yung my house shall be called a house of prayer, no? It is a direct reference from Isaiah 56 verse 7. At napakarami pa, no? This is a good materials kung na maituro po natin sa ating mga churches
At kung gusto niyo po ng libreng kopya nito, no, punta lang po kayo. I will put the link on description below. Hindi po ito sa akin ha. Ito po ay libreng pinamimigay ng Liberty University. Nahanap ko lamang po ito and just sharing with you po. Okay, going back, makikita po natin na mayroong kaisahan ang daloy ng kwento from Genesis to Revelation. Mula sa creation story hanggang sa salvation, hanggang sa future glorification po natin sa new heavens and new earth pagdating ng araw. It is a continuous story. Kailangan po nating maintindihan ito mga kapatid para meron po tayong healthy understanding doon sa revelation ng Panginoon which is the Bible. Mayroon pong continuation ng story. No? We appreciate yun pong Old Testament because it gives us the background sa New Testament. Mas napapalawak, napapalalim ang atin pong pagkakaunawa sa finished work of Christ, no, by appreciating yung pong Old Testament scriptures. Huwag po natin itong tratuhin na para lang yan sa mga Hudyo. Hindi, may mga nakasulat po dyan na talagang universal para sa atin pong lahat. When I say continuation ng story, I don't mean continuation ng covenant. We're so thankful of what Jesus did for us on the cross. Siya po ay namatay sa krus para tabusin po tayo sa ating mga pagkakasala upang tayo ay iligtas. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. However, we don't make unhealthy separation ng Old Testament at New Testament in the name of dividing the word of truth. Hindi po 'yon ang tinutukoy ng verse na iyon, mga kapatid. Neither do we make unhealthy separation ng names of God just to build a new brand of Christianity. We don't do it po, mga kapatid. May kasabihan nga, if it's not broken, don't fix it. Jesus already fixed it for us. Let us continue to love and appreciate the Lord Jesus from the Old Testament all the way sa New Testament. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalala sa ating lahat to love the truth so that we will experience the real grace. God bless you po.